ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuan. Says wala silang jurisdiction, pero tayo lang sa buong mundo ang bayan o bansa na nagko-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC, no. Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. But were you able to talk to your dad? Kung ano po yung sitwasyon niya currently, nung bago siya umakyat at currently na nakaakyat na siya dun sa Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Pag unalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng What warrant. were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Ano pong plano niya? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sana makausap din si father? And then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain tsaka tubig kahit kanino. I understand nag-prepare sila ng boba. Nag-usap kami kanina doon sa assistant handa ng boba. Hindi niyo kayo pinapasok ang plano niyo dito ngayon? Nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Mabuti kami ma'am, kahit ano mangyari. Hindi namin sa iwanan. Kahit ano mangyari, hindi namin sa iwanan. Maraming salamat. Bibi sana sabi ni Attorney Raul Lambino, nag-grant na daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised? Did you come up to this? Were you surprised by this scenario? Or is it something that you expected? The moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself? No. Regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him
the ICC says. Kaya mag-message to BBM. Ever na madala kayo sa si dating ako ni Marcos, kailan po ba? Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulo na siya. Yes. Very soon. Ano? Very soon, why? Very soon. If ever Ano po nadala message niyo niyo kay sa BBM? kailan po kayo susunod? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. BBM message naman. Bakit Why? Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo, very personal. Nakikita nyo naman, nakapile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Message po kay BBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. Can you confirm hindi kayo binayaan ng pumasok or nakita niyo ng iba? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang simpleng mga bayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? Kami nabulong, sila nakikinabang. Huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? Sila nakikinabang. What's your message to the critics of your father that he had it coming? Sugal ng mga tao yun. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang he had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Huwag ko nagilang yung PFA, sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may ma'am na ang nasa TikTok nito is si former Senator Trillanes. Trillanes talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update ni Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi ito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move niyo? Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Duterte to. Kahit umagahin kami dito, para kay Duterte to. and Para kay all Duterte to, bakit umagahin tayo? because, Si Vice President, go Vice! Go Vice! kalimutan. Wait, paano mo sa Iniwan mo nga Kahit umagahin kami dito. Kaya pa rin. kalimutan. Tapos state kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP.
PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. Hello ko, ma'am. I'm warning all of you about election cheating. Ma'am, ako, ma'am. Ano Hindi yung kayo we should be held tumakbo, accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Yes. Ma'am, pag di kayo tumakbo, presidente, tumakbo ang presidente. Ma'am, Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nag-snowball yung black voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP black voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ako sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero minessage ko na, sabi ko minessage ko sa kanila lahat na sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na mag-antay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? dapat tayo kampitan ng Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkain na tayo. Nagkausap kami kagabi. And he was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan niyo? Kumusta yung kalusugan niyo? Napag-usapan? O yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi din. Ang pagkakarinig ko kanina mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by him? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na pagdidibet. Sa tingin nyo, babaliktad dito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Ma'am, do you consider din po mga Since tapos na po yung alliance to with President Marcos na meron bang discussion before during the campaign? About the ICC? We did not discuss anything about the ICC.
No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. I will release that letter. Ma'am, kung mag-iis Mr. Diaz, sino ba kasama niyo sa, training? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa play, nasa labas. Kasama si Kitty. Nandoon si Kitty sa labas. Yes. Baka yung the common law. Yes, si Hanilet na nandoon din. Ma'am, how is feeling ba? Mga kasama. I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Hindi iinit ang ulo ko. As Vice President, hindi ko pinapayagan. Parang nagagawa yun because of their power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening now. Ma'am, may mga balita na kayo dito yung pinadawit mo kayo dito sa islang ICC. Sa tingin ma'am, baka kayo na po ang like na yung after this. Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am. Ano handa? Kung maghahanda na Pumasok harapin, doon handa na sa- para malampasan, sa- makatagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, bakit di pala kayo magkasabay buhay na Pangulo? Parang pinapalayo ko ba niya sa circle na huwag ka na idamay ng pamumulitis? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami. Kaya never kami nagsasabay sa mga airplanes. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari nung airplane, pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na hindi, ibig sabihin, ginagawa nila talaga. Ma'am, may laban po ba dito ma'am sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local court. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Atty. Corion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Corion. So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya makabalik sa Pilipinas? Yan lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP laban. Ma'am, sabi nila ma'am, may sinabi si Atty. Dixie Angeles, ngayon lang po ma'am, after po naman isakay sa chartered air jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag pumalis itong aeroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po yun ma'am?
hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung anong nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan din po ito, ma'am. Hindi ko iyan, hindi iyan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyo ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa So, mga Pilipinas. tutulungan namin ang Bibi, sabi po ni Atty. Del Brown, hindi ko po nila ng paano po makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na paggigipit sa kanila. Parang, I was born in 1978, no? So, hindi ko na, wala pa akong, masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga senior citizens ngayon kung ano nangyari, matindi daw talaga panggigipit, oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanong. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipat ang eroplano. Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang ating kapulisan, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit kita nyo naman yung pag-file ng impeachment kahit walang basihan. Wala. Okay? Final words na. Final words.